Hello, kumusta? Kumusta ang lahat? Kumusta ang ating kabuhay-buhay, ang inyong mga buhay, kung saan sulok ng mundo kayo naroroon, mga OFW, at sa ating mga kababayan nandyan sa Pilipinas. Kumusta na kayo dyan? Okay pa ba kayo dyan? Okay. So, maraming mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Sobrang init na ng politika sa ating bansang Pilipinas. So, yun ang ating mga pag-usapan at saka yung speech, ang speech ni Tatay Diggs doon sa Cebu, sa Mandawi, yung kanilang rally, yun, sa Maisug, doon sa Cebu, kahapon. So, iano lang natin guys yung importante niya na sinabi na doon about sa martial law at doon sa mga lispo, no? Sa ating mga men and uniform. Pero bago yan natin na pag-usapan, baka pwede naman paki-subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digong 2.0, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga i-upload na mga politika na mga usapin dito sa ating channel. Yan. Pero guys, pag nasa Pilipinas na tayo, meron ng medyo pagbabago yung ating mga uploads dito. Pwede tayo mag travel vlogs, no? At saka pwede tayo sa mga mukbang, mga cooking, yan. Pero more talaga tayo sa travel at sa politika. Pero medyo malayo-layo pa naman ang 2028 elections. Pero mag-start na yan guys, next year 2026. Mag-start na yan ang lipatan yung mga butterfly na mga politiko. Maglipat-lipat na yan, no? Magpahiwatig-hiwatig na yan na kakampi sa mga Duterte, ganon. Yung mga may plano, no, natatakbo sa 2028, no? Yung may dugong butterfly, talaga mag-ano na yan. Maglipat-lipat na yan. Hinay-hinay na, og sa Bisaya pa, hinay-hinay nagkamang, no? Mo hinay-hinay nagkamang og balhin, no? Lalong-lalo na pag matuloy si Vice President Sara sa pagtakbo, no, sa 2028. So malalaman natin yan after ng eleksyon. After ng eleksyon, kasi diyan umpisahan ang kanyang impeachment trial diyan sa Senate, no? So now, if manalo yung lahat ng kandidato natin, yung lucky 9 natin sa Team Suka, ay sigurado nang hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi ang kailangang boto dyan sa Senado is 2/3, no? Kung sampo tayo, kasi kailangan ng boto na mag-yes, no? Mag-yes pala. Yung mag-yes sa impeachment ay kailangan nila ng 16 votes, no? So 16 votes ang kailangan nila bago ma-impeach si Inday Sara. Now, ang ating senador na nandyan na sure na hindi yan bubuto is 3, no? Si Robin, si Bongo, at saka si Bato, no? Pero yung mga ngayon, yung mga present na mga senador, meron ding maka Duterte pa dyan. Meron ding mag-no dyan. Merong mag-no. Yung mga tinulungan ni Digong noon, siyempre, ano yan, yung mga pangarap pa sa politika.
no? Siguradong hindi ang boboto. Hindi ang katulad diyan sa mga congress, yun sa mga congressman, no? So ngayon, kasi nga sa ano ba yan, after pa yan ng eleksyon, maano yung impeachment trial na yan. So, pag manalo yung ating siyam, yung lucky 9 natin, lucky 9 ng Team Suka. So, save na si Inday Sara. Okay? So, kaya nakiusap si Tatay Digong na iboto lahat ng kandidato ng PDP at saka yung kanyang mga adopted candidates. Kaya nga naging siyam yan. Kasi yung PDP talaga original is 6, then plus 3, naging 9. So, ang ganda ng kanilang number. Lucky 9. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin itong martial law. No, yung martial law na sinasabi ni Tatay Digong sa kanyang talumpati doon sa rally sa Cebu, sa Mandawi kahapon. Kung nakita ninyo yan, sobrang daming tao, guys. Grabe kadaming tao. So, pero, alam ninyo, ang palabasin yan ng mga sa kabila, yung mga kalaban sa kabila ay sabihin naman nila, hindi yan totoo, edited lang yan. Di ba? Ganon talaga eh. So, pero nga, sabi ko nga, sa Mayo 12, lang tayo magkikita at magkaalaman sino ba talaga ang totoong malakas. At sino ba talaga ang pinapaniwalaan ng taong bayan. Sino ba talaga ang totoong may malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas nating mahal. Di ba? Yan talaga tayo alaman sa eleksyon. Basta wag lang kayong mangdaya. Okay? Piling siguro ni President Marcos yung lakas nila noong 2022 ay ganun pa rin. Wala na ho yun. Wala na yung magic na yun. Kasi nga, wala na yung nagdala ng magic na yun. Ang nagdala kasi ng lakas na yun ay si Inday Sara. Yung Duterte ang nagdala ng lakas sa panahong yun. Ngayon wala na at ginigipit nyo pa, sinisira nyo pa, binubugbog ninyo, gusto nyo, sabi nga ni Digong, gusto nilang piangan. Alam nyo yung piangan? Lumpuin. Gusto nilang lumpuin si Inday. No, gusto nilang tanggalin si Inday. Kasi wala talaga silang kapanalo-panalo kay Inday. Kaya gusto nilang lumpuin. Gusto nilang piangan. So, ngayon, akala nila ganon pa rin sila kalakas. Wala na yun. Kasi, yung kanilang, kumbaga, yung tandem nila, kumbaga, yung parang love team nila ba, noong 2022 ay sobrang lakas yun. Patok talaga sa tao. No? Pero, dahil sa ginawa nila kay Inday, lalo na ngayon inimpeach nila. Alam niyo guys, sobrang mali talaga ng administrasyon kung bakit nila ginanon si Inday Sara. Ang laki talaga ng kanilang mali. Inimpeach nila, talaga nila, siraan ng siraan. Lahat na lang gagawin nila para talaga lulubog si Inday. No? Pero, alam ninyo, sobrang mali ninyo. Sobrang mali. Yun ang pinakamali ninyong ginawa sa buong buhay ninyo. Kasi alam ninyo ang tao, sobrang magagalit sa inyo sa ginawa ninyong panggigipit. O, tingnan ninyo ngayon ang galit ng tao. Lalabas talaga yan. Diba? Lalabas yan. Iba na ang panahon ngayon, nasa social media tayo, halos lahat may hawak ng cellphone.
Kaya alam ng taong bayan kung ano ang mga ginagawa ninyo. Di ba? So ngayon, ano yung sinabi ni Manny Pacquiao noong 2022 election? Di ba sabi niya, pag manalo yan si Bongbong, sigurado yun. Magbalik talaga yung martial law. Sabi niya. So, butuhin ba natin siya? Napakatalino na naman natin kung iboto pa natin siya. O, di ba? Sinabi ni Manny Pacquiao yun. Di ba? Noong 2022. Tapos, sabi niya, yung tax na hindi binayaran, kung ano-ano pa, yun yung mga sinabi ni Manny. Pero ngayon, tingnan niyo asan si Manny. Nasa line-up ni Bongbong Marcos. Di ba? Ganon sila walang panindigan, di ba? Giano ng tao yun eh. Tiningnan ng tao yun. At nakita yun. Yung mga sinasabi ni Manny. Ngayon, panoorin natin itong video na sinabi ni Tatay Digong na makipagpusta siya na pagdating ng kanyang katapos, yung na niya, ayaw na niyang magbaba. Kaya ito ng martial law. Susundin niya yung ginawa ng tatay niya. Para siya pa rin yung presidente. Kaya tingnan nga ninyo, umabot ng 20 years ang tatay ni Bongbong Marcos. Dahil nga nagdeklara ng martial law. Di ba? Pag mangyari talaga yan, talagang anuhin ko yan si Manny Pacquiao. No? Yan na ngayon, Manny. Yan yung sinabi mo, nagkatotoo na. Di ba? Basta panoorin natin itong sinabi ni Tatay Digong. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Diktador. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Sabi niya, makipag-ano ako sa inyo, pustahan. Hindi na yan bababa pagdating ng kanyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Pareho sa tatay niya, magkagulo na naman tayo. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Kasi ang gagawin niya, magdeklara na naman siya ng martial law katulad ng ginawa ng tatay niya. Hindi talaga malayo yun, guys. Hindi talaga yan malayo. Alam niyo, si Tatay Digong, kahit hindi na yan presidente, meron pa rin niyang mga tao na, yung mga tauhan niya, na nasa Malacanang before. Hindi naman yan lahat na alis dyan. Meron pa talagang mga natira dyan. No? So, makakuha pa rin si tatay ng info galing dyan sa loob ng Malacanang. Ano ba talaga yung mga nila dyan? Anong mga ginagawa? Anong mga plano nila sa buhay? Opo, pag martial law, why election, siya na po yung elect. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Gagawin naman yan yung ginawa ng tatay niya. Hindi na po siya kakanaog. Maglisod na siya. Pero, hindi na siya makababa. Mahirapan na siya. Yun ang ibig niya sabihin. Gin-translate ko sa inyo kasi Bisaya ito eh. Pero, munang kamo makatilaw yun o gubot. Kaya kayo, matikman nyo talaga ang paghihirap pag mag-martial law. Ako, ilang taon na ba ako? 51. Hindi ko na naranasan yan, yung martial law. Nag-martial law siguro, pero wala pa akong kamuang-muang nun. No? Kasi pinanganak ako 1973. No? So, nag-martial law siguro na, nag-martial law, nasa mundo na ako, pero wala pa akong alam kasi maliit pa ako. No? Maliit pa. Wala pa akong alam. At noong panahon kasi, walang pakialam pa sa politika. Martial law niya to. Pero kabong mga sundalo o polis, paminaw mo. So yun. Kayo mga sundalo at sa mga pulis, makinig kayo.
Sabi niya. Kanang ambisyon sa usa ka tao ayaw mo pagsakay. Yung ambisyon ng isang tao, huwag ninyong sakyan. Sabi niya. Kay madugay madali matapos mangyod na. Unya illegal man na. Mm. Matagal at saka madali, matapos din yan. At saka illegal yan. Pamili mo at tumungan to sa sayop. Duwaro na. Nay sayop, nay tama. O, mamili kayo. Pili lang. Sundalo, pulis. Aray ka sa Tama. sayop. Sayop. Mag-inkwentro kayo. O, mag-inkwentro talaga tayo. So, sabi ni tatay, pag kayo, mga pulis, doon kayo sa masama, magka-ano talaga tayo. Parang giano ni tatay na mag-inkwentro talaga tayo. Magkalaban talaga tayo. Pag gagawin ninyo yan. So, medyo meron pag-ano si tatay dito sa mga men and uniform. Kasi alam niyo ang mga men and uniform ngayon, sunod-sunuran na sa utos ng mga nandyan sa taas. No? So, yun lang guys ang ating kinuha dito. Sa ano na yan. May babala. Kung bala sa Tagalog, binabalaan ni Tatay Digong yung mga men and uniform. No? Pag susunod kayo sa mali, sabi niya, magkaalaman talaga tayo. Hindi talaga din sila sasantuhin ni tatay. Kahit wala na siya sa power. Wala na siyang kapangyarihan. Hindi lang natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. No? Kung anong talagang kaya niyang gawin. Kung mangyari man yun. No? So sabi niya, kung nasa tama kayo, pasalamatan kayo ng mga taong bayan o ng mga Pilipino. So yun guys, no. Pag magmarsyalo talaga, ewan ko na lang. Sabi nga ni tatay. Pag magmarsyalo, mahirapan talaga kayo. Tapos yung about sa gold, no, na bininta, na hindi alam ng mga Pilipino, kung saan bininta, magkano yung nabinta nun, magkano, og sa Bisaya pa, pila ang halin, magkano ang benta mo, kumbaga, asan napunta yung pera, para saan yung pera, no? Yun guys. At about naman sa droga, talaga ginaano talaga yan ni tatay na yung presidente ay addict talaga, no? So, yun guys. Abangan natin yung mga susunod na mga kabanata. Sa March 1, merong rally. Doon sila mag-campaign rally sa Iloilo. So, yun ang abangan natin, guys. So, kahapon, kahapon sa Cebu, kanina naman ay sa Bukidnon, no? Doon si Marcoleta. Pumunta si Marcoleta doon, invite si Marcoleta doon, dami ding tao. Daming tao. At saka mayroong mga parapols doon. Parapols, may motor, may cellphone, may pera. Uy, grabe. Daming tao. So, yun guys. Ang dami nating abangan sa mga weeks na ito. Kaabang-abang ang mga pangyayari. At saka alam niyo guys, ang maganda dito. Ang team ni Duterte ay kumbaga nagkalat sila ba? Na may kanya-kanyang destinasyon yung mga tao. Hindi lang sila umasa sa rally, ng malakihang rally nila, kundi si Bongo pumunta doon sa Batangas, kung saan-saan, nagkaraban, si Bato naman, pupunta kung saan siya nagpunta,
si Lambino, yung kanya-kanya sila, no? Kanya-kanya sila. Kumbaga nagkalat sila. Kumbaga inikot nila yung buong Pilipinas at sa ibang bansa. Sa ibang bansa naman, nandoon sa Malaysia si Banateros, tapos si Ka-Eric naman nasa Canada. Tapos yung ibang mga tauhan ni Kibuloy, Pastor Kibuloy, nag-ano na din yun. Meron sa Spain, meron basta sa ibang bansa, sa abroad, no, sa ibang lugar, sa ibang bansa. Gumagalaw na rin yung mga membro ni Pastor Kibuloy. Meron kasi ang mga leader si Pastor Kibuloy sa iba't ibang bansa. At ang pinakamarami ang sa Amerika, no? So, kumikilos na rin yung mga tao ni Pastor Kibuloy para mangampanya, no? So, yun ang sa kanila kasi si Pastor Kibuloy, maraming tao. 7 million yan eh. Sobra 7 million yung tao ni Pastor Kibuloy. So, pag kikilos yung lahat, tutulong sa pangampanya, kaya nga makagawa sila ng yung Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa katulad ng kanyang proclamation rally. Kasi nga maraming tao. Kung saan yung mga lugar mayroong tao, kaya nilang doon. So ganon. Malaki talaga ang maitulong ng QGC sa PDP laban, no? So, yun talaga ang maganda, guys, no? Kahit wala silang maraming pera, pero kaya pa rin nilang gawin ang pagpangampanya kahit saan. Kasi meron ng mga tao na nandoon, no? Hindi na nila kailangan mag-contact pa ng mga kung sino yung doon kasi meron na silang mga leader doon. Kada lugar meron ng mga leader. Yung sa simbahan nila, meron ng mga leader dyan. Yun na lang ang mag-manage, no? At ang spokesperson na lang galing sa Pilipinas, yun lang mag-ikot. Kung saan yung may rally, doon siya. Kasi siya ang spokesperson ni Pastor. Doon na siya at dala na niya ang buong PDP. Yun ang maganda, guys. So, kumbaga, before matapos ang kampanya, ikot na nila ang buong mundo. So, ang galing. Ang galing. At sa pagpanalo, guys, no? Ito sure win talaga ito. Alam nyo kung bakit? Ang QGC, walang makuha ang Marcos admin dyan. Kahit isa, walang makuha ang Marcos admin dyan. Tapos sa Iglesia ni Cristo, meron silang makuha dyan, ilan na lang. No? Kasi si Marcoleta nasa line up ng mga Duterte. So, ang iboto talaga ng Iglesia ni Cristo ay ang kay Digong. At ayaw talaga nila na ma-impeach si Inday Sara. Kung nakita ninyo yung rally na ilang milyon yun, para yung kay Inday Sara, sinunod lang nila yung sinabi ni Marcos. Pero yung rally na yun, para talaga kay Sara yun. Ayaw nila na ma-impeach si Inday Sara. So ngayon, siniraan pa ni Bongbong Marcos yung team Duterte. Tinawag niyang mga suka. Inutusan lang ng suka. Hindi nila inisip na nandyan si Marcoleta. So ngayon, sino pa ang boboto sa kanila? Muslim. Karamihan sa Muslim. Duterte yan. At saka yung sa Bukidnon kanina, ibang relihiyon yun. Yung nagrally. Kasi yung tumakbong congressman yata yun, yung pastor din doon, si Pastor Dan. Di ba? Ibang relihiyon din yun. So yung mga ibang mga relihiyon, mag-isa-isa din yan sila. Isa lang ang kanilang ibuboto. So, maidagdag na naman yan doon. Maidagdag na naman yan sila sa mga QGC, sa iglesia, at sa mga Muslim. So, sino na lang ang boboto
sa team sinusuka, Katoliko. Katoliko, hindi naman lahat yan sa kanila. Hati pa yan eh. Hati pa yan. Kasi mayroon din buboto sa Pinklawan. Oh, may buboto sa Pinklawan dyan. Mayroon din buboto sa mga Duterte sa Katoliko. Ilan na lang ang mapunta sa admin, sa administrasyon. Ha? Wala. Wala talaga. Wala talaga. Ha? Kawawa yung mga butterfly dyan. Sa totoo lang, sa mga balingbing dyan. Oh, kasi talo talaga sila. So yun guys, tandaan ninyo yan. Balikan ninyo yung bidyong ito pag hindi yan magkatotoo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you all. See you sa ating next video.